Magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa sa napakahalagang topic sa management, ang decision making. Pero hindi lang ito theoretical discussion kasi i-relate natin ito doon sa isang real life issue na yumanay kamakailan lang sa construction industry sa Pilipinas. Yung pagbagsak ng isang ongoing construction project sa Pampanga. Okay, let's start. Bilang future architects, engineers, construction managers, and design professionals, importante na maintindihan natin na ang bawat decision sa construction ay may kaakibat na epekto. Pangunahin na sa safety, sa buhay ng tao, sa project, at saka sa reputasyon ng buong profession. So, because in construction, one wrong decision can become a disaster. Sa architecture at construction management, araw-araw tayong gumagawa ng decisions mula sa pagpili ng materials, scheduling, manpower, budgeting, what else, structural systems, hanggang sa safety implementation sa construction. Dapat tandaan natin na every decision has consequences. Kapag katama ang decision, probably successful ang magiging katapusan ng project. Safe yung workers, and probably din satisfied ang kliyente. Baka manganak pa, mabigyan ka pa ng bagong project from the same client. Pero kapag mali yung decision, hindi natin na-check ng maigi o hindi natin napag-isipan mabuti, pwedeng yung maging decision natin ay magdulot ng delay, pwede itong magdulot ng cost overrun sa project, accidents, katulad na nangyari nito lang, yung construction nga sa Pampanga, at saka yung structural failure. Siyempre, pagka may mga ganun na, accident, structural failure, hindi natin maiwasan yung pagkawala ng buhay, loss of lives. Kaya hindi sapat na marunong ka lang sa design, kailangan din marunong mag-desisyon. Ang decision making ay isang proseso, hindi ito basta hula-hula lang, hindi rin pwede yung impulsive decisions, ito ay ina-identify dito yung mga problema, yung pagkuha ng impormasyon, data gathering, pag-analyze ng mga options na pwedeng gawin, at pagpili nung ano yung best action or strategy or method na gagawin sa construction or sa design man yan or sa planning. Sa construction industry, mabilis magbago ang situations, pwedeng may mga change order or change sa site conditions because of let's say nag-request si client ng dagdag additional works. So ayan, may mga may mga consequences yun sa site, pwede rin yung budget limitations, tsaka yung weather problems natin, minsan biglang mainit, minsan sobrang lakas ng ulan, di ba? Ayan. Tsaka syempre yung construction risk. Ito pa naman palagi natin dapat itong chine-check yung risk kasi kada bagong gawa, may panibagong risk na pwedeng magdulot ng hazards. Kaya dapat ang managers, yung mga professionals, dapat tayo ay analytical, responsible, flexible at saka systematic. Sa Pampanga collapse issue, di ba, maraming nagtatanong ngayon na meron bang warning signs bago mangyari yung trahedya, yung aksidente? May na-overlook ba na risk? Meron bang decisions na hindi na pag-isipan ng maayos? Diba? Dito natin makikita kung gaano kahalaga yung tamang pagdedesisyon o yung tamang pagpapasya sa trabaho natin, sa construction, sa site. So, may tatlong importanteng konsepto ang decision making,
Unang-una na dito yung analysis paralysis. Ito yung sobrang daming iniisip hanggang wala nang action na nangyari. Sa construction, delayed decisions can become dangerous. No, halimbawa, kapag delayed yung structural corrections, kung may mga tanong tapos ang tagal maibigay yung sagot, pwedeng lumala yung risk sa site. Hindi natin masabi, pwedeng exponential yung problema, no? Habang tumatagal yung pagsagot sa, let's say, sa RFI, habang tumatagal yung pagsagot, lalong lumalala tumataas yung risk. Pangalawa, sa key concept is yung limiting factor na tinatawag. No? Ito yung pinaka-critical na constraint. No? Ito ay pwedeng budget, pwedeng manpower, diba? Kulang sa tao. Kanina, budget, nasabi ko, pwedeng maganda yung materials, quality, kaso kulang sa budget. No? Ayan, ano pa, yung oras, lalo na yung oras, no? Hindi natin to pwedeng ibalik, diba? Ayan, yung materials, pwedeng magandang materials yung gustong gamitin. Ang kaso, ang hirap naman i-source out, no? Kung saan kukunin. So, ano pa? Structural limitations. Ayan. Minsan kahit gusto ng project team ang magandang output, kapag pinilit tipirin yung mga critical component, mga nabanggit ko kanina, no? Nagiging dangerous yung resulta. Pangatlong konsepto is yung rules na tinatawag. Of course, rules exist for safety and consistency. No? Ang mga building code natin, structural, electrical, and all referral codes na related sa ating mga building construction, lahat yan mandatory na dapat sundin natin yan, no? Ano pa? Occupational safety standards para sa mga manggagawa, di ba? Tsaka hindi lang sa manggagawa, protection din yun sa lahat ng dumadaan sa public road, di ba? Kasi pwede silang mabagsakan ng mga debris or kung ano man, di ba? Ano pa? Permit regulations. Ito ay hindi optional, no? Dapat yun sinusunod. Mandatory. Okay? Kapag hindi nasunod, the consequences can be catastrophic. Katulad nung, yun nga, yung sa Pampanga building collapse, di ba? Maraming workers yung naapektuhan, di ba? May mga nabalita, ilan na yung namatay. Naging malaking issue ito nationwide. Hindi pa man tapos yung investigation, pero maraming professionals na yung mga nagtatanong tungkol sa structural integrity, permit compliance, construction supervision, no? Meron nga ba? May project manager ba? Diba? Quality control, ano ba? Safety management. Ayan. Dito po pasok yung decision making, diba? Possible questions include may na-ignored bang warning signs, may cost cutting ba na nangyari, no? Kumbaga, yung cost cutting pinag-isipan yan eh. Sa akin, bilang arkitekto, okay lang i-cost cut yung architectural finishes, pero wag lang yung structural, no? Yun. Kasi sa finishes maraming options eh. Maraming options na pwedeng pagpilian. Kunyari, marble, may mga other finishes like tiles na mukha na ding marble. Although hindi lang 100% kayang-kaya, no? Especially yung mga patterns or haspin nung natural stone. Pero ayun, again, maraming choices sa architectural finishes. Pero yung structural, di ba, kung ano yung drawing ng engineer, ano yung dinesign niya, yung mga bakal, sizes, kung gaano kadami, wala tayong option doon na baguhin yun. Kapag kinumpit niya yun eh. Other questions, meron bang lack of monitoring? No, kasi dapat nakita yun, di ba? Meron bang poor communication between individuals or professionals? Let's say project manager, owner, contractor, architects and engineers, or meron bang mga delayed actions, no? Yun nga yung sabi ko kanina eh, pagka tumatagal yung example lang yun sa structural, na pagka tumatagal yung sagot, kunyari may questions, mas matagal yung sagot, no? Pwedeng pagmulan ng problema, because construction failures rarely happen, no? Dahil sa isang mali lang. Usually ito ay series, no, ng mga poor decisions. Bakit nga ba nagkakaroon na mga poor decisions, errors in the decision process? Kapag may mali sa planning, analysis, implementation, or monitoring. Halimbawa, kung hindi tama yung inspection process, possible na may hidden structural issues
hindi nakita. Pangalawa, bounded rationality. Hindi lahat ng decisions perfect kasi nga limited tayo sa time, information, sa budget, no, tsaka sa resources. Pero kahit limited, kailangan responsible pa rin yung decision making. Pangatlo, sub-optimization. Ito yung maganda para sa isang aspect pero nakakasama sa buong project. Example, makakatipid nga sa materials pero bababa naman yung kalidad ng structure. Minsan, short-term savings lead to long-term disasters. So, ano naman yung mga karakteristik ng isang good managers, no? Effective managers? So, they make responsible decisions. They focus on high-impact issues. They analyze risk. They allow standards. They ask for alternatives. They monitor outcomes. And they prioritize the safety. Sa construction, a good manager thinks beyond makakatipid ba tayo. Mas importante na tanong ay safe ba ito? Sustainable ba ito? Because leadership in construction is not just about finishing projects. It is about protecting lives. Ano yung decision-making process? No? So ito, isa-isayin natin yung proseso ng tamang pagpapasya. No? Una muna, identify natin kung ano yung problema. Ano yung issue. Okay? Pangalawa, ano ba yung goal? Ano yung objective? No? Is it safety? Is it cost efficiency? Is it durability? Natitingnan natin para matitimpla natin ang tama kung ano yung kung saan mag-a-adjust, di ba? Pero hindi dapat nasa sakripisyo dito yung safety ng mga tao, ng mga users, ng mga construction workers. Pangatlo, develop alternatives, no? Mga options, ano yung iba't ibang hakbang na pwedeng gawin. Then from that, no, tingnan natin ano yung mga pros and cons ng bawat hakbang na ito. Then pag nakita na natin, malalaman natin ano dito yung best alternative, no, na pwede nating ipa-implement dun sa trabaho or sa site. Then after that, hindi dun natatapos yung decision making, no. Kasama dito yung pag-monitor, no, hindi kailangan may monitoring, inspection at saka evaluation. Kasi kung makita natin na may mali, babalik tayo ulit sa naisip ulit ng mga bagong paraan. Now, gusto kong ipakita itong decision tree analysis. Isa ito sa mga tools, no, na pwede makatulong sa management, no, sa decision making. So ano bang pwedeng makita dito, no? Una, yung mga possible options, no, yung mga alternatives. Ayan, ano pa? Makikita dito yung mga risk. Kasi nga titingnan natin yung mga advantage and disadvantages, pros and cons, then yung mga outcomes ng bawat options, mga consequences. Halimbawa, may structural concern sa isang project. Possible options is to continue the construction, redesign the structure, reinforce components, patibayin yung component, or stop muna yung operation, di ba? So, ilan lang yun sa mga pwedeng options, alin doon yung pinakamaganda. No, each option has effect sa cost, no, sa risk, at saka lahat yun may consequences. So, yung magaling na project manager, yung magaling na leader, di ba? Himay-himay niya yun, titingnan niya kung ano yung pinakamagandang option na pwedeng tahakin, di ba? Bago mag-decide, no? Sa pamagitan ng decision tree, mas makikita natin alin ang pinakamagandang decision na gawin. So from the incident dun sa Pampanga, di ba? Makikita natin safety should never be compromised. Codes and standards exist for a reason. Monitoring and inspection are critical. Leadership decisions affect real lives. No? Bilang future professionals, kailangan nating maintindihan na good decision making is not just technical, no, it is ethical. Meron tayong pananagutan sa public bilang professionals. To conclude, no, yung topic, decision making is one of the most important responsibilities in management. No, sa architecture at sa construction, ang bawat decision ay may epekto na sa project, sa kumpanya, sa kliyente, higit sa lahat sa buhay ng tao. The recent incident reminds us that poor decisions can lead to serious consequences. Kaya bilang future architects and construction professionals, we must
think critically, follow standards, prioritize the safety, and become responsible leaders, no? Because better decisions today create a safer and stronger projects of tomorrow. So, yun lang po for the topic about decision making. Maraming salamat. Peace.